Maraming salamat, Brother Luis. Naranasan na ba natin na magpatawad? O naranasan mo bang patawarin ang isang taong labis kang sinaktan? So, sa mga panahon, no, sa panahong tayo nasasaktan, likas sa atin ang magdamdam o magalit. Ngunit sa krus, no, sa gitna ng matinding paghihirap na ipinakita o pinakita ni Jesus no, ang tugon niya ay ano? 'Di ba sa krus anong naranasan niya sa krus? Pagpapasakit, tinusok siya sa tadyang, 'di ba? Pero pinahirapan siya, pero ano yung pinakita niya? Ano yung tugon niya sa atin? Sinabi niya sa Luke chapter 23 verse 34, ay kung mababasa po natin, sabi ni Jesus Christ, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." So in this verse, no, Jesus displayed what a wonderful grace, no? Habag. Instead of thinking himself, instead na isipin ni Jesus Christ na sarili ko, dapat wala ako dito, no? Instead na ganun yung maisip ni Jesus Christ, ang una niyang inisip, yung mga gumagawa sa kanya nito. Jesus thought of others, no? Even in his suffering, he intercedes on behalf of those who betrayed, tortured, and crucified him. So the moment he reveals, no, the boundless depth of his compassion and love for humanity. So in this powerful, or in this brief but powerful plea, we see Jesus' intimate relationship with God, the Father. He begins with the word Father, a testament to his unwavering connection with God, despite with agony. No? Jesus trusted God fully. He knew he was fulfilling the Father's will, the divine plan of redemption. His trust was absolute. Even when surrounded by hatred or cruelty. Di ba, napapaligiran siya ng cruelty sa panahon na yun, no? But what makes this prayer remarkable is that Jesus was not only practicing forgiveness. No? He was practicing what he had been preached. Throughout his ministry, no, Jesus taught about loving enemies and praying for those who persecute you. No, in Matthew chapter 5 verse 44, he said, "Love your enemies and pray for those who persecute you." Now on the cross, he lived out on his teaching, displaying perfect love. No? Perfect love in the face of injustice. Even though he was being persecuted, even though he was being tortured, ang unang pinakita niya is love. Love and forgiveness. But there's more, no? This prayer also reveals the depth of Jesus' love for us. No, he was not just about speaking about the Roman soldiers or the religious leaders. He was also praying for you and me. The sin that nailed him on the cross was not only theirs, it was also ours. Yet, in his divine mercy, he asked the Father to forgive, recognizing the blindness of human hearts. So in this first word, no, we are reminded that Jesus' love transcends our ignorance and sin. He knew we were lost. Alam niyang tayo'y naliligaw. Alam niyang tayo'y nagkakaroon ng kamalian. Alam niya tayo'y nagkakaroon ng agam-agam o may bumabagabag sa ating mga iniisip. No? Yet, we are also unaware about the weight of our rebellion against God. Still, no, He chose to intercede on our behalf, making a way for forgiveness. Sabi niya, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." So what does this mean today? What does this mean? Means
for us today. No, it calls us to reflect on the grace we have received and extend it to others. No, the moment na nalaman natin o naunawaan natin na Jesus Christ first chose to forgive us even though we are doing something to Him, no, dapat gayon din tayo, especially in these recent times. No, we need to reflect on this. That even though meron sa ating nakakapag-isip ng masama, even though meron nakakapag-isip sa atin ng kamalian, no, dapat matuto tayong magpatawad. Dahil yun ang unang pinakita niya sa atin. Even though siya na yung isipin niyo yun nasa krus na siya. Diba? Ang nakapaligid sa kanya, sinasaktan siya. Yung iba, nag-iisip ng kasamaan, bakit tama lang na ipako yan sa krus, di ba? Sabi nga, di ba, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Pero ang una niyang inisip, tayo. Tayong mga nakapaligid sa kanya. Same with the recent times. Even now, dapat ganun din tayo. No? Kung ako nakatayo sa isang lugar, tapos may mga nakatingin sa akin, o may nakikita akong mga nakapaligid sa akin, at siyempre, uso yun, gossiping or may mga ibang sinasabi, no? Ano yung unang respond natin? Magagalit ba tayo sa kanila? O sasaktan ba natin sila? Ayun ba yung dapat na response natin? Diba? It is not a good response to be angry on a person. It is not a good response to hurt a person. But the best response is to forgive them and pray for them. Diba nga, sabi, they do not know what they are doing. So we need to pray for them. We need to forgive them. Because that is the best way to respond on those who persecute you. And even though these times, no, magagamit natin yon, mapapakita natin yon na the moment we forgive to them, diba, is to reflect what Jesus tells us. To Father, forgive them for what they do not know what they are doing. So as we reflect this first word of Jesus Christ on the cross, let us stand. No, muli tumayo po tayo. Sabayan po natin ang ating Brother Eric sa pag-awit, no, na pinapakita na Father, forgive us. Because He is using Jesus to show His amazing love. Mapagpalang gabi sa ating lahat. So, narito po ako sa inyong harapan para ibahagi yung ikalawang huling wika ng ating Panginoong Hesukristo. So, basahin po natin to sa Luke chapter 23, verse 43. So, sabi po ng ating Panginoon, "Truly, I say to you, today, you will be with me in paradise." So, sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo na, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay sasama kita sa paraiso. So alam niyo po ba mga kapatid, nung unang panahon, sa ilalim ng pamumuno ng mga Romano, is ang pinakamabigat or yung pinakamatinding parusa dun sa mga taong nagkasala or nakagawa ng kamalian ay ang pagpako sa krus. Alam niyo po ba ang Panginoong Hesukristo natin ay pinako sa krus kahit na wala siyang ginawang kasalanan? Kasama nung dalawang kriminal na napakadaming kasalanan. So binanggit nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, subalit dahil sa atin, ibinilang siyang makasalanan upang tayo matuwid sa harap ng Diyos. So mga kapatid, makinig po tayo. Alam niyo po ba nung panahon na nakapako ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, ay nakatanggap po siya ng mga sari-saring lait na binigay po sa kanya. Nilait po siya nung pinuno po ng mga kawal, nilait din po siya ng mga kawal, sabi po nung pinuno ng mga kawal, niligtas niya ang iba, subalit ang sarili niya, hindi niya maligtas. So gayon din po yung mga kawal, nilait po siya, ang sabi po nung kawal, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ngayon ang iyong sarili. So alam niyo po ba mga kapatid, hindi lang po doon natapos yung mga panlalait na natanggap ng ating Panginoon si Kristo nung siya'y nakapako sa krus. Nilait din siya nung isa doon sa kriminal na kasama niya na nakapako sa krus. Sabi nung unang kriminal, di ba ikaw ang Misaya? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili, gayon din kami. So nakakagulat mga kapatid, alam niyo po ba, yung isang kriminal na nagsalita sa kanya ng panlalait,
Pero yung ikalawang kriminal ay tumugon doon sa sinabi ng unang kriminal. Ang sabi po ng ikalawang kriminal, ikaw ba ay hindi natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarusahan ng katulad niya, matuwid lamang na tayo parusahan dahil sa ating mga ginawa. Subalit ang taong ito ay walang kasalanan. Pagkatapos po sabihin ng ikalawang kriminal, dun sa kapwa niya kriminal, ay agad po siyang tumugon dun po sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya po, alalahanin mo ako kapag naghari ka na sa iyong kaharian. So mga kapatid, alam niyo po ba ang naging tugon ng ating Panginoong Kristo dun sa sinabi po ng ikalawang kriminal? Ang sabi niya, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay sasama kita sa paraiso. Jesus gave assurance to the second criminal. So, mga kapatid, nakita niyo, napakabuti ng ating Panginoong Kristo. Nakakamangha dahil doon sa pinako siya sa krus na bagamat wala siyang kasalanan, nagawa niyang patawarin yung ikalawang kriminal na maraming ginawang kasalanan, nabigyan niya pa to ng assurance of salvation na makasama niya to sa kanyang kaharian. So, binanggit po sa Biblia sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Mga kapatid, sino po ba makapagsabi dito na simula po nung siya'y pinanganak, ay wala po siyang nagawang kasalanan? Meron po ba? Pero po ang Diyos natin, ang Panginoong Kristo ay wala po siyang kasalanan, pero pinako po siya sa krus dahil po sa kasalanan ng sanlibutan para lang po maging matuwid tayo or matuwid tayo sa harap ng Diyos. So, tayong lahat mga kapatid ay nagkasala tayo. Dapat lang po tayong parusahan sa gaya nung ikalawang kriminal, pero dahil po sa ating Diyos is napagbayaran niya na po ito. Kaya kailangan magpasalamat po tayo sa ating Panginoon, and bago po tayo magtapos, meron po tayong katanungan. And meron po tayong 3-way na sasabihin ko po para ma-receive natin yung assurance of salvation. How to receive assurance of salvation? O, paano nga ba natin matatanggap yung assurance of salvation? Yung gaya nung naging hakbang nung ikalawang kriminal na nakatanggap siya bagamat napakarami niyang kasalanan, pero nabigyan pa rin siya ng assurance of salvation. Una is accept that you are sinner. You must accept that you are sinner. Kailangan po nating tanggapin, mga kapatid, na tayo makasalanan. So balikan po natin sa Luke chapter 23 verse 40 to 41. Ngunit pinagsabihan siya ng kasama, hindi ka ba natakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya, ngunit matuwid lamang na tayo parusahan sa ating mga ginawa. Itong pangalawang kriminal, napakadami niya pong ginawang kasalanan ng mga mali, pero nirecognize niya pa rin na siya ay makasalanan. Pangalawa, believe in Jesus Christ. So sabi po sa Luke chapter 23 verse 41 ng second criminal, matuwid lang tayo ay parusahan dahil sa ating mga nagawa. Subalit ang taong ito ay walang kasalanan. Kinilala nung ikalawang kriminal ang ating Panginoon si Kristo na wala siyang kasalanan. Si Kristo ang tagapagligtas ng sanlibutan na parusahan ng kamatayan dahil sa mga ginawa natin. So, yung ikalawang kriminal, naniwala siya na ang Panginoong Kristo natin ang Mesaya, siya ang tagapagligtas, and yung kasamantalang yung unang kriminal is nagawa niya pang laitin yung ating Panginoon. And sa last po is commit yourself to the Lord. Bagamat yung ikalawang kriminal is napakadaming kasalanan, binigay niya pa rin yung kanyang sarili doon sa ating Panginoon. Di ba sabi nga sa Luke chapter 23 verse 42, Jesus, alalaanin mo ako kapag naghari ka na. Yung ikalawang kriminal is binigay niya yung buhay niya sa ating Panginoon. And alam niyo po ba, nung naging tugon ng ating Panginoon, kagaya po ng sinabi ko kanina, sumagot si Jesus, ngayon din ay sasama kita sa paraiso. So ano po yung tatlo? Accept that you are sinner. Pangalawa, believe in Jesus Christ. Pangatlo, commit yourself. So bago po tayo magtapos, gusto ko lang po sabihin na, mga kapatid, nasa atin po yung pagpapasya, kung ano po ba yung gagayahin natin? Yung unang kriminal po ba na bagamat napakarami niyang kasalanan is nagawa niya pang laitin ng ating Panginoon? O yung ikalawang kriminal na napakadami niyang kasalanan, ginawa niyang mali, pero sa uli, nagsisi siya, na accept niya yung kamalian niya, naniwala siya kay Kristo, and kinumit niya yung buhay niya sa Panginoon. And ayun po, maraming salamat, and God bless po. John chapter 19, verses 26 to 27. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, Woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time on, the disciple took her into his home. Picture or imagine this po, no? Habang nakapako po ang ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, hirap huminga, sugatan, at halos wala ng lakas.
tumingin siya kay Maria, his mother, at kay John, his beloved disciple. Then says, "Woman, behold your son." At sinabi niya kay John, "Behold your mother." Grabe po, no? Sa gitna po ng sakit, inisip pa rin niya yung iba, hindi yung sarili niya. Kundi si Mary, yung mother niyang umiiyak sa paanan po ng krus ng Kalbaryo. Jesus never neglected his earthly responsibility. May tatlo po tayong akong realizations dito sa third last word of our Lord Jesus Christ. First, Jesus shows us the value of relationship. Kahit nasa gitna na po siya ng paghihirap, hindi niya po pinabayaan si Maria, yung kanyang ina. Iniwan niya po si John para alagaan siya. This shows us na our relationship matters. Hindi lang about faith and heaven. God cares about our family, our friends, and our support systems. Minsan, akala natin, okay tayo kay God. Ayos na yun. Pero dito po, ni-remind po sa atin na ni Lord o ng ating Panginoong Kristo na alagaan po natin yung mga taong mahal natin sa buhay. At number 2, Mary represents our mother too. Kagaya po ni Maria na buong pusong nakasuporta sa ating Panginoong Kristo. Kinakatawan po ni Maria yung pagiging ina, hindi lamang sa ating Panginoong Kristo, kundi ng buong sambayanan ng Kristiyano. Isang mapagkalinga, mapagmahal, at tagapamagitan ng ina sa ating pananampalataya. Sa mga oras po na broken tayo, yung may malungkot tayo o sa success, kasama po natin yung ating mga nanay. Tahimik pero present. Tulad po ng ginawa ni Maria sa krus ng Kalbaryo. At number 3, faith is not meant to be done alone. Pinagtagpo po ng ating Panginoong Kristo si Maria at si John. Hindi para lang sa kanila, hindi para doon, kundi para ipakita rin na in faith, we belong to a community. Sa pananampalataya, walang solo flight. No man is an island. At we need spiritual family. Kaya tayo may sambayanan, may simbahan rather, and may small groups like D groups and my friends in faith. Kagaya po ni Brian na nasa loob. Siya po yung friends in faith ko. And kaya alagaan po natin yung ating pamilya, lalo na po yung mga magulang natin, mga parents natin. Huwag tayong mabuhay mag-isa. Hanapin po natin yung community na magpapalalim lalo sa relationship natin sa ating Panginoong Kristo. Kaya tayo po yung muli tumayo and awitan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay dadako tayo sa ika-4 na huling sinabi ng ating Panginoon Diyos. Ito ay doon sa krus ng Kalbaryo at ito ay ating mababasa sa Book of Mark. Sabi nga, my God, why have you forsaken me? No? Alam naman natin na kung tayo ay makakaranas ng ganoon, matatanong din natin ang ating Ama na bakit niya pinahintulutan na mangyari sa atin yun. Alam naman natin na siya ang bugtong na anak at kinalulugdan ng karamihan. No? Bakit nga ba pinahintulutan yon ng ating Panginoon sa kanyang anak na masaktan, magkasugat, ipako sa krus at mamatay sa krus ng Kalbaryo? Dalawa lamang itong dahilan. Ang una ay para matupad ang nasa propesiya. Ito ay nakasulat sa Psalm chapter 22 verse 1. Kung hindi pinako ang ating Panginoon Diyos sa krus, hindi matutupad ang propesiya sapagkat ang kanyang sinambit ay nakasulat sa propesiya at yun ay nalaman ng mga propeta. Alam naman natin na kung tayo ipapako sa krus ay hindi tayo mapapayag na tayo ang magbayad sa lahat ng kasalanan ng taong naririto. Sino nga ba, Di mo naman kaano-ano, hindi mo kakilala, pero ililigtas mo, sasagipin mo, at ikaw magbabayad ng kanyang kasalanan. Sabi nga sa ikalawang dahilan, para tayo ay maligtas. Hindi naman talaga tayo maliligtas kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos na si Jesucristo, sapagkat siya ang lahat nagbayad ng ating mga kasalanan. Biruin mo, hindi ka kilala, hindi ka kaano-ano, hindi ka kadugo, hindi ka kamag-anak, ngunit ikay niligtas ng ating Panginoon Diyos nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Kaya matatanong talaga natin ang ating Panginoon, bakit nga ba pinahintulutan? Ngayon, nasagot na natin ang kasagutan.
Sapagkat mayroon talagang purpose ang ating Panginoon Diyos, kaya't nangyayari sa atin ang mga ganong klaseng bagay. Alam naman natin na sa una, hindi natin maintindihan sapagkat di talaga natin alam kung ano nga ba ang punot dulo o magiging bunga nito. Maaring maging obstacle lamang ito para malaman natin kung ano ang kasagutan. Hinuhubog tayo ng ating Panginoon Diyos para sa bandang huli, alam na natin ang dapat natin gawin. Kaya pinahintulutan ng ating Panginoon Diyos na mapako, masaktan, masugatan, sapagkat sa bawat sugat na yon, ilang kasalanan ang naligtas sa buong mundo. Dahil sa pagkapako niya sa krus at nang siya'y namatay, maraming buhay ang naligtas at naligtas ang mga kasalanan, no? Sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala. No? Isipin mo na lang kung ilang weights, gaano kabigat ang pinasa ng ating Panginoon Diyos sapagkat lahat tayong naririto sa mundo ay iniligtas niya. Biruin mo na lang, kahit isang tao pa lamang kung ilan yung kasalanan niyan. Napakabigat na nun mga kapatid. Paano pa kaya lamang kung milyon, bilyon ang kanyang iniligtas upang tayo maligtas sa ating pagkakasala at malinis ang ating mga banal na espiritu. Kaya muli po tayo tumayo at samahan natin at sabay-sabay nating awitan ng ating Panginoon Diyos. John chapter 19 verse 28. Alam ng Panginoon na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't sinabi niya ang salitang, nauuhaw ako. Noong ang Panginoon ay nakapako sa krus ng Kalbaryo mula ikasiyam ng umaga hanggang ikatatlo ng hapon sa gitna ng matinding init ng sikat ng araw, doon ay mayroong isang mangkok na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha na inilagay sa isang sanga ng kahoy at idinikit sa labi ng Panginoon upang masipsip niya ito. Sa pangyayaring iyon, natupad ang hula na binanggit sa aklat ng Psalm chapter 69 verse 21. Sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason, suka at hindi tubig ang ipinainom. Ngunit, totoo kayang nauuhaw ang ating Panginoong Hesus? Saan kaya siya nauuhaw? Mayroong dalawang uri ng kauhawan. Una ay ang kauhawang pisikal. Natural sa tao ang makaramdam ng pagkauhaw, lalo na't siya ay nasa gitna ng matinding sikat ng araw. Ang Panginoong Hesus ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo sa loob ng 6 na oras sa gitna ng matinding sikat ng araw. Sabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 1, sa pasimula pa ay naroon ang salita, kasama ang Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Binanggit din sa John chapter 1 verse 14 na naging tao ang salita at nanahon sa piling natin. Ang Panginoong Hesus, bagaman siya ay tunay na Diyos, ay hindi nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkus ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay nabuhay gaya ng isang normal na tao. Naranasan niya na mapagod, mahirapan, masaktan, magutom at mauhaw. Lahat ng hirap, pagsubok, kagipitan at kabigatan na nararanasan ng isang normal na tao ay naranasan ng Panginoong Hesukristo. Kung kaya't lahat ng taong napapagod at nahihirapan ay alam ng ating Panginoon kung paano sila tinutulungan. Mga kapatid, kung nakararanas ka man ng hirap, pagod at iba't ibang pagsubok, lahat ng pinagdadaanan mo bilang isang normal na tao ay nararanasan din ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung lalapit tayo sa Kanya, alam niya kung paano niya tayo tutulungan. Ang pangalawang uri ng pagkauhaw ay ang kauhawang espiritual. Ang Panginoong Hesukristo ay nauuhaw hindi lamang sa literal na tubig. Siya rin ay nauuhaw sa ating pagsamba. Ang ating Panginoon ay nauuhaw sa ating mga panalangin,
paglilingkod, pananampalataya, at sa ating paglapit at paglilingkod sa Kanya. Kinauuhawan ng ating Panginoon ang pagtawag natin sa Kanya. Sabi sa Isaiah chapter 65, verse 1 to 2, "Ako'y nakahanda na, ang bayan ko'y dinggin, ngunit ayaw nilang tumawag sa akin. Narito ako't laging naghihintay na sila ay tanggapin, ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. Sa buong maghapon ay nakaunat yaring aking mga kamay, at handa kong tanggapin ang bayan kong hirang." Tayo ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo sa kabila ng ating mga kasalanan. Dapat pa tayong mauhaw sa Kanya at hindi sa mga bagay dito sa sanlibutan. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 7, verse 37 to 38, "Ang nauuhaw ay lumapit sa akin. Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Tayong lahat, bilang mga tinubos ni Kristo at naranasan ang kaniyang kapatawaran, kaligtasan at ang buhay na walang hanggan, kinakailangang tayo ay mauhaw sa Diyos at hindi sa mga bagay na material. Bagkus ay sa presensya ng Diyos at kung paano ang Diyos ay nauuhaw sa panalangin at pagsamba ng kanyang mga anak. Kaya't patuloy tayo na maglingkod at manalangin sa ating Panginoon ng buong puso at hilingin natin na tayo ay puspusin niya ng kanyang presensya at pagmamahal. Maraming salamat po. God bless. At tumayo po tayong lahat. John chapter 19, verse 30. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. So after Jesus, matapos siyang ma-receive yung sour wine, sinabi niya, "It is finished." So kung makikita nyo dyan, nakatuldok lang, pero in other translations, naka-exclamation point yan. So he actually shouted those words. Sinigaw niya yung salitang, "It is finished." And that word, sigaw yun ng kanyang pagtatagumpay. It was a proclamation of his victory because it is finished. So ano ba yung ginanap ni Jesus? What did Jesus finish? So there are three main things that Jesus had finished. Although hindi lang siya limited dito sa tatlo, but these are the main things that Jesus had finished. Number 1, the law and prophecies in the Old Testament. Sabi po sa Mateo chapter 5, verse 17, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin." So every prophecy, every symbol, every foreshadowing of the coming Messiah in the Old Testament, maraming mga sinabi sa Old Testament, maraming mga hula patungkol kay Jesus Christ. It is finished. Naganap na. It has been fulfilled. And number 2, na ginanap ng Panginoon, His mission to save sinners. Sabi po sa Lucas chapter 19 verse 10, "Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." At sabi po sa Efeso chapter 1 verse 7, "Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob." So alam niyo po yung word na "it is finished", it is derived from the Greek word tetelestai. It is an accounting term, a business term, meaning paid in full. So, He paid the debt of our sin. Binayaran niya yung utang natin dahil sa kasalanan. Kasi yung kasalanan, it must be punished eh. Sin must be punished because God is holy at ayaw niya sa kasalanan. But because of the love of Jesus Christ for us, Jesus paid our debt. So we can say now, we are paid in full. Jesus paid for our forgiveness and salvation. Kasi we cannot pay for our sin eh. And we don't have to pay for our sin. Dahil binayaran na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. It is finished. At pangatlong bagay, pangatlong ginanap ng Panginoon, the power of sin and Satan is finished. So in that moment, nung siya nasa krus, nung sinabi niyang, "It
is finished. Jesus defeated the darkness. Sabi sa Colossus chapter 2 verse 15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Alam niyo po, yung kaaway, akala niya nanalo siya nung ipinako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Akala niya nagtagumpay na siya. But it was actually his defeat. The cross of the Calvary is actually Satan's defeat. Kaya yung kasalanan wala ng kapangyarihan. Sin has no power. Satan has no power and authority over us because it is finished. Kaya kapag narinig natin yung it is finished, when we hear it is finished, we can also hear, you are free. You are forgiven. You are loved fully and forever. Kaya maalala nawa natin yung ginawa ni Jesus, yung sinabi ni Jesus. Hindi niya sinabi, I am finished. Ang sinabi niya, it is finished. Ibig sabihin, His work is finished. His mission is finished. So that now we can live in freedom. We can now live in grace and in victory. So wag natin nawa kalimutan yung ginawa ni Jesus so that we can have hope. We can have forgiveness. We can have salvation. We can have life. And may we respond by submitting to the authority and lordship of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po tayong umawit sa Panginoon. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Ngayon dumako tayo sa ikapito at huling winika ng Panginoong Hesukristo bago siya lagutan ng hininga. Sinasabi sa Lucas 23 verse 44 to 46, na magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim ang buong lupain. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito'y nalagot ang kanyang hininga. Si Kristo ay nasa katawan ng tao. Naramdaman niya ang hagupit ng palo at mga pang-uusig ng mga tao sa kanya. Hindi siya tinrato bilang isang Diyos. Ngunit hinayaan niya na siya ay gamitin ng Diyos, Ama, upang matupad ang kasulatan at magbigay ng kaligtasan para sa lahat ng makasalanan. Naghanda ako ng 3 katuruan mula dito sa verse na ito. Una, Jesus humbles Himself. Inialay niya ang kanyang sarili, isang Diyos na dakila, na nagkatawan tao upang maligtas ang mga makasalanan. Hindi niya sinuway ang kasulatan kahit may kakayahan naman siyang gawin ito. Ngunit, bagkus, buong puso niyang tinanggap at inialay ang kanyang buhay para sa buhay ng mga makasalanan at upang masunod ang kagustuhan ng Ama. Sinasabi dito na, we need to submit ourselves to God. The one who knows us, the one who created us. Ipinakita niya rito na kahit siya ay Diyos na, nagpasakop pa rin siya sa Diyos Ama. Kaya tayong mga nilikha ay mas kailangan na magpasakop sa Kanya. Ang kaligtasan na binigay niya ay hindi lamang para sa mga matuwid at malinis. Ibinigay niya ito para sa ating lahat ng mga makasalanan. Unang at pangalawang katuruan, Jesus died purposely. Jesus died purposely. Ang kanyang kamatayan na hindi dahil sa sakit, karamdaman o kapahamakan, dahil siya ngay isang tao. Ngunit siya ay namatay upang tayo'y iligtas. Mula siya ipinanganak ay may nakahanda ng kamatayan sa kanya. Si Herodes, na iniutos na patayin ang lahat ng sanggol upang siya'y mamatay, upang mamatay ang Mesaya. Ngunit hindi nagtagumpay ang kaaway. Siya ay nakaligtas. Pangalawa, habang siya'y nagtuturo ay binato siya
hanggang siya'y mamatay, ngunit siya ay nakaligtas. Dahil hindi pinagtagumpay ng Diyos ang kaaway. At panghuli, inutusan ni Satanas na tumalon siya sa bangin. Ngunit siya'y tumanggi at pinakita niya ang kanyang pagiging Diyos. Ang buhay niya inialay para sa kaligtasan ng buhay ng mga makasalanan. Mga pumiling tumalikod sa Diyos at mga taong sinasabing kayang mabuhay ng walang Diyos. Ngunit hindi siya nagdalawang isip na ialay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Pangatlo, Jesus died victoriously. Ang kanyang kamatayan ay hindi katalunan sa sanlibutan. Ito'y katagumpayan para sa atin. Bakit? Nandahil sa kanyang ginawa, nandahil sa kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo, hindi natin makakamit yung kaligtasan. Tayo'y pinaging malinis niya sa pamamagitan ng kanyang dugo at iniligtas sa pamamagitan ng kanyang katawan. Kaya ang kanyang kamatayan na hindi katalunan, hindi kalungkutan, kundi selebrasyon para sa atin. Dahil sa pamamagitan niya, ginamit ng Diyos ng kanyang sariling anak, nag-iisang anak, upang iligtas tayong mga makasalanan. Kahit minsan naisip natin, okay lang na wala ang Diyos sa buhay natin, na huminga pa rin naman tayo, nagtatagumpay pa rin tayo. Pero ang Diyos Ama, hindi siya naging makasarili. Meron siyang pagmamahal para sa kanyang mga nilikha. Pwede niya tayong hayaan na gawin lahat ng gusto natin, kahit tayo mapahamak. Pero siya, kahit tinalikuran na natin siya, gumawa siya ng paraan para tayo maligtas. Ginamit niya ang kanyang sariling anak na isa ring Diyos. Ginamit niya ang kanyang sariling anak upang tayo iligtas. Tayo, bilang isang magulang, makita natin ang ating anak na ipinako sa krus para sa kasalanan ng ibang tao. Paulit-ulit natin naririnig ang ganitong teksto. Pero, ano mararamdaman natin? Masakit. Pero ang Diyos Ama, binigay niya ang kanyang sariling anak para sa atin. At ang Diyos na si Jesucristo, tinanggap niya ng buong puso. Tinanggap niya ng walang alinlangan. Sabi niya, pwede naman niya sabihin na, komportable na ako sa buhay ko bilang isang Diyos. Pero tinanggap niya. Hindi niya ipinagkait yung pagkakataon na maligtas tayo. Hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang kanyang sarili para sa ating mga kaligtasan. Dahil sa kanyang ginawa, submit yourself to God. Submit your life to God. He owns you and He knows you. Do not hesitate to submit yourself to God. He understands you despite of your sins. He will always ready to embrace us tightly bilang Ama nating lahat after we turn back to God. Submit yourself now, not later, not tomorrow. We heard these words now. That's why we need to submit yourselves to God now. Tulad ng ikalawang kriminal na nakapako katabi ni Kristo, sinabi niya, Jesus, huwag mo akong kalilimutan kapag ikay naghari na. Pero anong sinabi ni Jesucristo? Ngayon pa lang, isasama na kita sa paraiso. Isipin natin, napakatagal ng makasalanan ng taong iyon. Pero dahil sa isang hiling lang niya, isinama na ng Panginoong Jesucristo yung taong iyon sa paraiso. Kaya bakit tayo magdadalawang isip na magpasakop sa Diyos ngayong araw? Ba't tayo magdadalawang isip na bumalik sa Diyos, talikuran ng mga kasalanan? Dahil ngayon taong yung tinanggap niya after he requests na huwag siyang kalimutan ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi lang yung binigay ni Jesucristo sa kanya. Sinabi niya, isasama niya ang taong iyon sa paraiso. Kaya ngayon pa lang, submit yourself to God. Tayong lahat ay tumayo at sabay-sabay na awitan ng Panginoon.